Buong akala talaga ni Evan ay patay na nga itong si Moira dahil yun ang nasaksihan niya nung nagawi siya sa area ni na Annalyn at ni Zoe. Nakita niya kasi na umiiyak itong si Zoe sa katawan nitong si Moira. Subalit, hindi niya alam na nasalba ito ni Annalyn. Buong tapang na ginamot ni Annalyn si Moira sa kabila nga ng mga kasamaan nito sa kanya. Dahil sa isip niya, yun ang tama dahil ayaw naman niya na tingnan na lang ito na namamatay ngayong may kakayahan naman siya dahil siya ay isang doktor. Ako, sana nga pati ugali nga ni Moira ay magamot nitong si Annalyn. Baka sakali nga magbago na siya at let go na nga niya itong si RJ dahil masasaktan lang din siya dahil kahit itali niya pa ito sa kanyang leeg ay hindi niya mababago ang katotohanan na hindi na siya mahal nito at hindi rin siya kailanman maging masaya dito kay RJ. Lalo na nga na ngayon alam na ni RJ at naaalala na niya ang lahat. Talagang goodbye Moira na ba talaga? Kaya nakasusukluman din siya ni RJ dahil siya rin ang dahilan kung bakit nahulog siya sa hagdan. Dahil sinabi noon ni RJ na sa oras na malaman niya kung sinong nagtulak sa kanya ay hindi niya ito mapapatawa dahil sinirangan niya ang buhay nito. Samantala, hindi pa rin nakalabas nga itong si Annalyn lalo't napansin ni Annalyn na wala yung isang bata na nangangalang Precious dahil bumalik ito nang makitang wala ang kanyang doll. Kaya nanganganib na naman ang kanyang buhay at mapipilitan nga si Annalyn na sundan ito upang mailigtas niya. Naliligtas kaya ni Annalyn sa matinding panganib ang bata? O tuluyan kaya silang matrap sa naturang building lalo't patuloy pa rin ang aftershock. Samantala, ito nga si Lyndon dahil sa sobrang pagod at init ang nararamdaman sa loob ng building dahil kanina pa nga walang kuryente at sobrang madilim sa loob. Ay kung ano na nga ang kanyang nakikita dahil ang kanyang syota na si Emily, yun na ang nasa kanyang paningin. Ano kaya ang purpose ni Emily? Bakit siya nagpapakita dito kay Lyndon? Meron kaya siyang sasabihin dito? O nasa panganib na ba ang buhay ni Lyndon at susunduin na ba siya ng kanyang syota na matagal nang pumanaw? Yan ang ating pakalimingin sa susunod na yugto. Samantala, ito nga si RJ at si Lynette ay patuloy pa rin ang struggle sa loob ng mall. Pinipilit nilang makalabas ngunit nahihirapan sila dahil sa tuwing may nadadaanan sila na naghihingi ng saklolo ay naaawa sila at kahit papano tumutulong sila dito. Subalit nalalagay naman sa alanganin nga itong si RJ dahil namumwersa siya at may sugat pala ang kanyang kamay. Meron kasing bubog sa kanyang mga braso. Nais nang tanggalin ito ni Lynette, ngunit naaalala niya ang sinabi ni Annalyn na hindi basta-basta bubunutin ang anumang bagay na nakapako sa katawan dahil posibleng may matamaan nga ito ng ugat na magdudulot ng sobrang pagdurugo na magiging sanhi ng kapahamakan kapag hindi naagapan. Paano na kaya niya maliligtas itong si RJ? Ano na kaya ang maiisip niya na paraan para maiwasan ang labis na pagdurugo sa kanyang mga braso? Gayong hirap na rin siya na pasanin ito dahil bumibigay na nga ito dahil sa sobrang pagod at sa sobrang sakit na kanyang nararanasan. Guys, pakaabangan natin kung makalabas pa kaya sila ng buhay sa naturang mall o tuluyan ng mamaalam itong si RJ dahil sa sobrang sakit at sa sobrang pagdurugo ng kanyang mga braso. Sana wag naman. Sayang at naaalala na niya ang lahat